Alam niyo ba na dumarami ngayon ang case ng CKD or chronic kidney disease at ang naapektuhan ay pabata na ng pabata. At yung CKD, hindi yan basta nangyayari overnight. Tahimik yan. Wala yang masyadong sintomas sa umpisa. Kaya importante na maintindihan mo to kung paano nagsisimula. Pag-usapan natin, ano ba talaga yung trabaho ng kidney? Ano ang lifestyle at metabolic causes ng pagkasira nito? Yung totoo tungkol sa protein miss and paano yan may iwasan. Una, ano ang function ng kidney? Ito ang mga pangunahing trabaho ng kidney. Sinasala ang dugo, tinatanggal ang waste products, pinapabalik ang kailangan ng katawan, electrolytes at minerals, kinokontrol ang blood pressure, tumutulong sa paggawa ng red blood cell, binabalanse ang fluid sa katawan. Isipin mo every single day, sinasala ng kidney mo ang dugo mo ng paulit-ulit. Paano kung nasira na yung filter ng kidney mo? Unti-unting naiipon ang lason sa katawan. Ano ang totoong sanhi ng pagkasira ng kidney? Ito ay ang tinutukoy dito yung metabolic at saka lifestyle disease. Una, diabetes, mataas na blood sugar. Kapag laging mataas ang glucose, nasisira ang maliliit na ugat sa kidney. Sugar overload is equals to damage over time. Next is high blood pressure. Kapag patuloy na mataas ang pressure mo, para yung hose na sobrang lakas ang tubig, nasasaktan ng mga ugat mo, nasasaktan ng mga filtering units ng kidney mo. And then, pangatlo, insulin resistance and metabolic syndrome. Ito ang ugat ng maraming problema. Sobrang taba sa internal organs, high triglycerides, fatty liver, chronic inflammation. Kapag laging mataas ang insulin at blood sugar, silent damage ang nangyayari sa bato mo. Ang sunod ay ang ultra-processed foods. High sugar, refined carbohydrates, seed oils, kasama ang alak, yan. Hindi protina ang problema sa pagka-damage ng kidney natin. Metabolic chaos ang problema, meaning yung metabolism mo nagkakagulo na. Another one is chronic hydration. Hindi umiinom ng sapat na tubig. Laging kape, soft drinks, milk tea, anumang matamis. Yung kidneys mo, overworked. Sunod ay painkiller overuse. Laging umiinom ng pain reliever for years. Konting sakit ng ulo, konting sakit ng katawan, takbo agad sa butika, inom agad ng gamot. Unti-unting naapektuhan ang kidney function. Ano naman yung myth or malimit na paniniwala ng mga tao tungkol sa pagkasira ng kidney na ang protina daw ay nakakasira ng bato? Ito yung pinaka-misunderstood. Sa totoo lang po, kapag healthy ang bato mo, yung pagkain ng protina will not cause CKD. Ang protina, hindi yan sumisira ng kidney sa taong walang existing damage. Pero kapag meron ka ng advanced CKD, ayan, dyan na papasok yung kailangan talagang i-limit ang protein intake per day. Pero hindi ibig sabihin nun, lilimitahan yon ay protein ang naging sanhi ng pagkasira ng bato mo. Hindi po. Meron kang existing issue, kaya i-adjust muna ang intake nito. So, anong mas madalas na root cause dito ng pagkasira ng kidney? Diabetes, hypertension, insulin resistance. Hindi porke kumain ka ng itlog o karne, masisira ang kidney mo. Context matters po. Chronic metabolic disease, iyan po ang tunay na issue. Paano may iwasan? Simple lang po, hindi komplikado. Una, control ang blood sugar. Bawasan, iwasan ang refined carbs, matatamis, ultra-processed foods. Saan magfo-focus? Sa whole food. Ano yung whole food? Yun pong natural na pagkain, yung tunay na pagkain. Control blood pressure, manage stress, quality sleep, gumalaw. I-prioritize po ang metabolic health, magbawas ng visceral fats, iwasan ang ultra-processed foods, ibaba ang insulin level. And, importante po ang hydration. Tubig po, hindi puro sweet drinks lang. Kung may existing CKD ka na, I suggest you find a low-carb doctor para sa wastong gabay sa lifestyle at tamang advice sa nutrition. Ito ay dahil yung mga low-carb doctors po ay metabolic ang approach sa sakit. Ugat ang target, hindi po sintomas lang. So, ang chronic kidney disease ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng taon ng metabolic stress. Pinagod mo ang bato mo. Hindi ito simpleng protein problem or bawal protina advice lang.
ito ay lifestyle problem. Kaya mahalaga ang pagbabago ng lifestyle. Kung aalagaan mo yung blood sugar mo, blood pressure, at overall metabolic health mo, malaki ang chance na ma-protect ito. Huwag lang darating sa punto na beyond repair na ang bato mo bago ka kumilos. Your kidneys, yan ay silent worker mo. Huwag mo silang pabayaan, huwag mong abusuhin hanggang sa sila na ang sumuko sa'yo. Comment ka ng mga experience mo ha, at yung mga narinig mo sa iba tungkol dito. I wish you health everyone. Thank you for watching. God bless.